Sa kwentong ito makikilala natin si Jeboy, isang lalaking naghanap ng lumang aklat para matupad ang kanyang mga pangarap. Pero sa kanyang pagsusumikap, tatawagin niya ang isang nilalang na kilala bilang manunukso na nag-aalok ng pangarap kapalit ng kaluluwa. Sa kanyang ritual, makakaranas si Jeboy ng mga ilusyon at tukso na susubok sa kanyang katatagan. Ano nga ba ang magiging kapalit ng kanyang pagkakamali at sino ang magbabayad sa kanyang desisyon? Alamin natin sa kwentong ito na puno ng misteryo at panganib. May isang lalaki ang dumating dito sa bayan namin, mga ilang taon na ang nakararaan. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Tawagin na lang natin siyang Jeboy. Si Jeboy ay galing sa ibang bayan. Malayo pa nga raw yung pinanggalingan niya. Nagpunta siya rito sa amin dahil may hinahanap siyang aklat, isang lumang aklat na may nakasulat na mga sinaunang sulat. Sabi niya, yun daw ang susi para matupad yung mga pangarap niya. Nung makuha raw niya yung aklat na yon, ay nagkulong na lang siya sa bahay niya at nag-aaral ng mga nakasulat doon. Nung matapos daw niyang mabasa yung aklat, ay nagpunta siya sa bahay ng isang matanda rito sa amin. Tawagin na lang natin siyang Aling Nena. Si Aling Nena ay may lahing babaylan. Marami siyang alam tungkol sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Kinuwento ni Aling Nena na nagpunta raw sa kanya si Jeboy at sinabi na magpapatotoo raw siya ng isang ritual. Tatawagin daw niya ang isang nilalang na tinatawag na manunukso. Ang nilalang na ito ay nag-aalok ng mga pangarap kapalit ng malaking kabayaran. Ayon kay Aling Nena, ay pinigilan niya si Jeboy dahil napakadelikado raw ng nilalang na ito. Sabi niya, hindi lang basta buhay ang pwedeng mawala, kundi pati kaluluwa. Marami na raw ang nagtangkang tumawag sa nilalang na ito at lahat sila ay hindi na nakita pang muli. Pero mapilit daw si Jeboy. Nagawa pa raw nitong sabihin kay Aling Nena na huwag mag-alala dahil alam daw niya ang ginagawa niya. Hindi na raw nakapagsalita si Aling Nena dahil sa galit. Bago umalis si Jeboy ay may huling sinabi sa kanya si Aling Nena. Kapag daw nagkamali si Jeboy at hindi niya nakayanan ang panunukso ng nilalang na tatawagin niya, ay wag na wag niyang dadamay ang ibang tao. Siya lang ang dapat na magdusa sa kanyang pagkakamali. Tumangulang daw si Jeboy at umalis na. Ang sumunod na ginawa ni Jeboy ay magtipon ng mga dahon mula sa puno ng balete. Pinatuyo niya ang mga dahon na yun at dinikdik hanggang sa maging pulbos. Gumawa rin siya ng isang maliit na krus na kahoy at inukitan niya ito ng mga simbolo na nakita niya sa aklat. Ang huling ginawa niya ay nag-ayuno siya ng 1 linggo. Hindi siya kumain ng kahit na ano at tubig lang ang tanging ininom niya. Nagulat nga raw yung mga kapitbahay ni Jeboy dahil ang payat na raw niya nung matapos yung 1 linggo. Sa hapon ng 7th araw ng kanyang pag-aayuno ay nagpunta si Jeboy sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. May mga sinaunang bato raw na nakatayo roon, parang mga bantay na tahimik na nagmamasid. Doon daw nagsimula si Jeboy na magdasal. Pinulbos niya yung mga dahon ng balete at gumawa siya ng bilog sa paligid niya. Umupo siya sa gitna ng bilog at doon niya pinatong yung krus na kahoy. Habang nagdarasal ay naramdaman daw ni Jeboy na lumamig yung simoy ng hangin. Nagsimula rin siyang makarinig ng mga boses na nagmumula sa nakaraan niya. Yun daw ang senyales na naroon na yung nilalang na tinatawag niyang manunukso. Ang nilalang na ito ay walang pisikal na katawan. Isa lamang itong anino na nakatago sa mga sulok ng paligid. Ang tanging makakakita lang sa anyo nito ay ang tao na tumawag sa kanya. Kaya naman si Jeboy lang ang makakapagsabi kung ano ang ginawa ng manunukso sa kanya. Ayon kay Jeboy ay pinakita raw ng manunukso ang mga ilusyon na naglalaman ng mga pangarap niya. Tinukso siya na lumabas sa kanyang bilog at abutin ang mga ilusyon na yon. Pero nanatili lang daw siyang nakaupo at nagpatuloy sa kanyang dasal.
Pero hindi raw tumigil yung manunukso. Pinakita raw nito sa kanya ang alaala ng babaeng pinakamamahal niya. Naglalakad daw yung babae sa kanyang harapan, nakangiti at inaabot ang kamay sa kanya. Pero hindi pa rin daw siya natinag. Nagpatuloy lang siya sa pagdarasal. Pero sa kabila ng kanyang disiplina ay may nag-ugat na pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Parang may boses sa loob niya na nagtatanong kung kaya ba niyang talikuran ang lahat para sa isang pangarap. Nung maisip daw niya yon, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang puting panyo. Yun daw ang simbolo ng pinakamimiti niya sa buhay. Yun ang dahilan kung bakit niya tinawag ang manunukso. Nung makita raw niya yung panyo, ay nagdalawang isip na siya. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan at pagnanais na kunin yung panyo na nasa labas ng bilog. Nung oras na yon ay kumakain na siya ng tinapay dahil natapos na yung kanyang pag-aayuno. Nung oras na yon ay kumakain na siya ng tinapay dahil natapos na yung kanyang pag-aayuno. Pero dahil sa pagkalito ay nalaglag niya yung tinapay sa labas ng bilog. At yun ang naging dahilan ng kanyang pagkakamali. Nung mahulog daw yung tinapay sa labas ng bilog ay nagbago ang lahat. Nawala yung malamig na simoy ng hangin at yung mga ilusyon na pinapakita ng manunukso. Nawala rin yung proteksyon ng bilog na ginawa niya. Nung oras na yon ay nagpakita ng tunay na anyo yung manunukso. Isa itong itim na anino na may pulang mata, parang apoy na nagliliyab sa dilim, nakakatakot at parang walang kaluluwa. Lumapit daw ito sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Ikaw ang alay, ikaw ang kapalit. Tumayo raw siya at nagsimulang tumakbo pabalik sa bayan. Pero nahuli siya ng manunukso. Sinakal daw siya nito at sinabing siya ang kapalit. Siya ang alay, siya ang nagkamali. Kaya siya ang magbabayad. Naramdaman daw niya yung kamay ng manunukso na sumasakal sa kanyang leeg. Halos mawalan na raw siya ng malay nung biglang may dumating na matanda. Si Aling Nena, may hawak daw itong krus na kahoy at sinubukang iligtas si Heboy. Pero si Aling Nena ang nahuli ng manunukso. Sumigaw daw si Aling Nena at sinabing siya na lang ang kunin nito kapalit ni Heboy. Alam niyang wala nang balikan, pero ginawa niya pa rin para mailigtas si Heboy. At yun nga ang ginawa ng manunukso. Hinila nito si Aling Nena at tinala sa kung saan. Si Jeboy naman ay nakahandusay sa lupa at halos mawalan na ng malay. Nagising na lang daw si Jeboy sa ospital. May mga sugat at pasa siya sa katawan. Pero ang pinakamalala ay yung alaala ng nangyari sa kanya. Si Aling Nena ay hindi na nakita pa. Si Jeboy naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Pero ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ay nagbago na raw si Jeboy. Parang may sumpa na naglalaro sa kanyang katawan. Yung dati niyang ngiti, parang nawala na. At yung mga mata niya parang laging may tinatago. Ngayon ay makikita si Jeboy na naglalakad sa paligid ng bayan namin. Palaging wala sa sarili at may mga bulong na nagmumula sa kanyang bibig. Sabi ng iba, ay baka hindi na si Jeboy ang taong nakikita namin. Baka raw yung manunukso na ang nagkukubli sa katawan ni Jeboy. Isang babala sa lahat ng mga taong may pagnanasa na tawagin ang nilalang na ito. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang pagnanais ng higit pa ay may kapalit na hindi natin kayang bayaran. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, manatiling ligtas at huwag kalimutang mag-ingat sa mga manunukso sa dilim.